Hey yo! What's up mga idol? It's Melms again at welcome back again sa aking YouTube channel. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please subscribe and hit the notification bell para ulit mo updated sa mga panibago ko ina-upload. So for today's vlog mga idol ay gusto naman po ako magbahagi at mag-share sa inyo anong aking experience about again mga idol sa enterprises, about sa mga empleyado. So andito ang aking share sa inyo mga idol. So bakit nasa-charge ang cashier at bagger? Ano ang kadalasang dahilan? So mga idol, bago natin sagutin yan, may quick intro muna tayo. So ayun mga idol, bakit nga ba nasa charge ang cashier at bagger? Ano ang kadalasang dahilan? So mga idol, nasa charge ang cashier at bagger kasi hindi sila nag-double check. Ang cashier at bagger mga idol ay nasa counter area yan. Sa kanila dumadaan yung mga pinamiling item ni customer. So yun po. So kasi po hindi sila nag-double check kaya sila nag-charge. So yun po, halimbawa ang item na yan ay per pack, so hindi per piece. So halimbawa yung cashier ay baguhan, so nalito siya, so napat siya ang per pack, ginawa niyang per piece. So halimbawa sa soap powder, ang soap powder mga idol, ang anim niyan, ang anim na yung 6 pieces niyan mga idol ay 1 pack. So isang presyo lang yan mga idol, hindi yan per piece. So ang anim niyan ay 1 pack. So yun po, per pack siya, hindi siya per piece. So mga idol, ang ginawa ng cashier kasi baguhan ay ito ay finance niya sa per piece. So ang linagay niya doon, imbis na 1 pack ay 6 item yung linagay niya. So mga idol, pagbigay sa bagger, tawag nito, lagay lang ng bagger pa basta sa plastic, hindi niya na binilang kasi 1 pack lang. So ganun din ang cashier, basta na lang finance. So halimbawa hindi nag-react yung customer kasi nagmamadali na din, binayaran niya lang. So halimbawa 1K yung pera, so nagmamadali, binigay niya lang yung pera tsaka sinuklian yung customer din, binagay agad ng bagger. So hindi sila nag-double check na dalawa. So yun po ang kadalasan nasa charge ang cashier at bagger. So halimbawa pagtapos nun, nakalabas na yung customer, so nandun na sa kanilang bahay, na-realize niya, bakit ganito yung supli ko? Bakit ganito lang yung pinamili ko? Bakit sobra-sobra yung binayaran ko? At bakit ganito lang yung supli ko? So ang gagawin ni customer ay babalik siya sa store, sa Shimmery Enterprises. So pagbalik niya doon, syempre magko-complain siya doon sa tindahan, bakit ganito ganyan. So masa-charge na naman ang cashier at bagger kasi hindi sila nag-double check. So yun po, kasi hindi po sila nag-double check. So ganun po, dapat double check lang ang double check pag nagka-transaction ka, lalo yung cashier. Then yung bagger, syempre mag-darama yan kasi
may kasalanan din siya, hindi siya nag-double check, binasta niya lang, binalot niya lang. So dapat yung cashier at bagger, nagkakaintindihan yan mga idol. So yun po. Then na-charge din po ang cashier at bagger kasi sa di po inasahang pangyayari, nagagamit niya yung item. Halimbawa, yung mga mababasagin baso. So yun po, sa hindi inasahang pangyayari, nabasag mo yun, so charge ka po nun. So lahat po ng empleyado, kahit sino, masa-charge nun pag makabasag ng mga item sa enterprises. So yun po idol. So dapat maging maingat po tayo palagi kapag isa po tayong empleyado. Yun po, maging maingat. Be careful po sa ating mga tawag nito, ang ating ginagawa. So yun po mga idol, kung may tanong po kayo, ay paki-comment na lang sa baba at akin pong sasagutin yan. So hanggang dito na lang mga idol. I hope nakashare naman pa ako at sana makatulong. So hanggang dito na lang mga idol. Maraming salamat sa panonood. God bless.